nakakainis pa. Wala akong ligo. Wala lang din ako. Kainis pa pag-isip. Ang init, shucks, masakit sa pit. Maria, does it show again? My mind missed you. Yes, I si Monique, si Dance, si Camille, si Melcy. It's like a dream. Naraw sila. Vlog, si Melcy, si Dan, si Camille. Vlogger namin friend. Ang vlogger, si Dance, at si I'm looking real to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, come on, leave me breathless, let me go on, come on, leave me breathless, go on, leave me breathless, go on, come on, leave me breathless, go on. Talaga, literal. Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. This is Days. Days is me. Good morning po. Today is Wednesday and I believe it's January 5. Let me see. February 5, 8:02 in the morning and it's a Wednesday. Happy Baclaran Day sa inyo, doon sa mga devotee ni Mariang Ina ng Laging Saklolo, or Ina ng Laging Saklolo kung tawagin, sa Baclaran. And for sure, marami magsisimba ngayon sa Baclaran, crowded and all. And ingat-ingat lang din po tayo dahil alam niyo na, kung saan na tao, marami ring mandurukot. So, speaking of security, or safety pala, hindi security, but safety. Ayan. So, maikwento ko lang sa inyo, nung last Saturday, February 1 ata yun. Sa Saturday last week, ito lang, nagdaang Sabado. So, after shift, bonding kaming magkaka-team. So, nag-decide kami pumunta sa isang bahay ng office mate namin, which is located sa Sukat, Parañaque, Cavite. Yun. So, masaya yung aming team bonding at walang issue doon. Nagka-issue lang nung part na, pauwi na ako. Kasi nag-decide ako umuwi malis kami doon siguro 10:30. And si Monique, which is yung teammate ko, thank you Monique ha, sobra-sobra talaga, na nagmabuting puso or magandang loob silang mag-asawa na isabay ako sa van na dala nila. So, isinabay nila ako and dahil sukat sila na uwi, ibinaba nila ako sa sukat, which is dun lang sa mga ikanto ng pauwi na sa kanila. And appreciate ko talaga yun kasi
dalawang ride na lang supposedly ako pa uwi. So, from that area, Sukat, hindi ko kasi alam yung lugar nila, Monique, but sumakay ako doon ng jeep. And pagsakay ko ng jeep, unfortunately, may nangyaring hindi maganda. First things first, yung jeep na yun is walang pasahero. So, nung pinara ko siya, comfortable ako at isa ko na ako lang yung pasahero for that at that moment. So, akala ko magiging swabe yung biyahe. You know, yung journey ko pa uwi. So, ito na nga. So, pumunta ako sa likod ng driver at nagbayad ako ng 100 pesos. So, pagkabigay ko na sa driver, nagtataka ako kasi hindi niya pa ako sinusuklian. So, ang tagal ko nag-antay ako doon. So, siguro mga 2 to 3 minutes ako nasa likod ng driver. Hindi ako maalis kasi nga anytime may abot niya yung sukli, wala naman ibang pasahero kundi ako. So, para hindi na ako pabalik-balik, nagstay ako doon sa likod ni Manong. And then to si Manong, ano na siya, may edad na rin si Kuya Driver, no? Unexpected nga na, hindi ko na-expect na tatay na, nasa gitna siya ng tatay na palolo na. Alam niyo yun, yung ganun. Pero okay naman yung build ng katawan niya, hindi siya maliit na lalaki. But then again, ayun nga, so sabi ko, ba't kaya hindi niya pa binibigay sa sukli ko, no? And, so sabi ko, past 3 minutes na, sabi ko, siguro malayo pa naman, kasi ang sabi ni Monique, sa dulo pa daw yun. So, na-expect ko malayo pa naman. So, umatras ako ng pwesto. Doon ako sumiksik, doon sa pinakadulong part ng jeep. So, doon sa dulong part, literal na malapit sa hagdan. And then, so, nung nandun ako sa may hagdan, hindi pa kami nakakalayo. Siguro mga 1 or 2 blocks pa lang yun na i-aandar ng jeep. May sumakay na 2 lalaki. And ito nga, 2 lalaki. Isang mamang nakapulang t-shirt, nakasombrero, and naka-shorts. Tapos yung isa nakasando at naka-short na may body bag sa harap. Tapos yung naka-red, meron din siyang knapsack sa likod. Yung mamang malaki ang katawan, ito mabis sa left side ko. Dito. And then yung payat, nasa harap ko, nakaupo. Ang pinagtataka ko, pag upo pa lang nila, tinitigan ng did ako ng lalaki na sa harapan ko. And yung pagkakatitig niya, sobra talagang kinilabutan ako. And natakot ako. Sobra yung naramdaman kong fear na hindi ko ma-describe. And then paglingon ko doon sa mamang katabi ko sa left side ko, nakatitig din siya sa akin na sobra. Parang ini-scan nila ako kung ganun. Parang ganun, something kung pakiramdam ko mandurukot or hindi ko alam, but there's something threatening na na-felt ko up to the core of my bones na talagang sobrang takot ko talaga. And so yun nga, no, walang ato-atubili. Hindi ako nag-isip na biglang tumalon sa jeep. Sa sobrang takot ko, ganun kalakas yung naramdaman ko. And ang pinagtataka ko, hindi ka naman tatalon ng matinong tao, hindi ka naman basta-basta tatalon ng jeep na umaandar, diba? Pero, I don't know what happened. Hindi ko ma-recall kung ba't ako nag-decide tumalon. Basta, naramdaman ko na lang yung sudden urge, tumalon, at actually hindi nga pagtalon yung gusto kong gawin Basta ang sinabi ko, para mama. Sabi ko gano'n, nang pasigaw. And pag sigaw ko noon, hawak-hawak ko na yung bag ko, tumalon ako. But I'm not thinking of jumping. Promise. And then after noon, pagtalon ko, pag nulat ng mata ko, yung headlights na ng mga sasakyan na nasa likod yung nakita ko, na nakatutok sa akin. And then tumayo ako. Pumunta ako dun sa right side ng driver kasi ito yung jeep, diba? Ito yung jeep, ito yung pinaka-driveran, ito yung hagdan. So, dito ako bumagsak Naglakad ako pa ganun. Kinuha ko pa yung sukli ko dun sa driver. Dahil hindi niya nga ako binigyan ng sukli. Wala akong pamasahe pa uwi. Kundi yun lang. So, sabi ko dun sa driver, akin na po yung sukli ko.
gagalit siya sa akin, ba't ako tumalo, nagpapakamatay daw ba ako? But at the top of my head, naramdaman ko na plano yun na parang, kasi uso dito yun yung, pag walang pasahero, tapos parang kakontsaba yung driver, yung ganon. Tapos, sasakay silang dalawang hold-upper para ma-hold up yung nag-iisang pasahero. And that's common here in the Philippines. I mean, in Manila. I've encountered a lot. I've heard a lot of news about it. And sad to say na isa ako sa naka-experience ng ganun. Ang talaga pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos is hindi talaga ako disgrasya. Buti walang sasakyan na humaharurot na sumunod para masagasaan ako. Hindi rin tumama yung ulo ko dun sa pagbagsak ko. As in, wala akong injury, kahit pasawala, na magalang yung ganito ko, kasi feeling ko ito yung pinansalag ko. Actually, itong part na to hanggang ngayon masakit pa. Tsaka dito sa left side ng hips ko, may konti siyang pain. Pag yung higa ako, nakasandal ako sa left side ko, medyo may konti pa siyang pain. Yun lang. But hindi mo mapapansin sa akin, dahil hindi ko rin ramdam talaga na sobrang sakit. Parang it felt na I don't know what happened. I cannot explain it literally. Wala akong ma-explain sa lahat na nangyari. Una, yun lang, may sudden urge na parang bigla akong tumayo, bigla akong tumalon. Without thinking of anything, sino ba naman mag-iisip na tumalon? Kung conscious ako noon, and kung ano yun ang unang may isipin, matatakot kang tumalon kasi pwede ka masagasaan anytime, pwede kang matras yung sasakyan, pwede may sumusunod na motor, bigla kang mahagip, di ba? Or pwede tumama yung ulo ko dun sa hagdan dahil yung pagtalon ko is hindi balanced, di ba? Or anything, mabroke yung ribs ko, or yung elbows, yung legs, lalo yung legs, pagtalon mo, maandar yun di ba? So, ang dami pwedeng mangyari, but really, I'm really grateful to our Creator na walang damage, walang nangyaring masama. And I was able to go home safe and sound. And one good thing is, sabi ko talaga, Lord, pasabay naman po ng isang tao na pwede kong makasabay pa uwi. Naiiyak ako. And may nakita kong babae na naka-white. Hindi ko alam kung college o nursing student ba siya, or nag-work ba siya sa hospital, naka-white pants, naka-white na blouse, white din yung pantalon niya sa buhok. Nung sumakay siya doon sa jeep na yun, sabi ko, it might be, she might be the sign. Sumakay din ako ng jeep. And pagsakay ko, pagbayad ko, may katabi akong girl. Siguro dalawa lang yung pasahero, isang lalaki at isang babae, nasa gitna ako. Tapos yung naka-white na sumakay na sa harapan, katabi ng driver. Pagsakay ko ng jeep na yun, sabi lang sa akin ng babae, nagbayad yung babae, tatawid daw. Doon din ang way ko. So sabi ko, bayad din po, tatawid. Tapos naglakas loob na ako. Sabi ko, ate, tatawid ka rin bababa. Sabi niya, oo. Tapos sabi ko, pasabihin na lang po. Sabi ko, kasi natatakot ako. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Sa kanya na ako umiyak at saka nagkwento. Tapos sabi niya sa akin, te, doon din ako sa way mo. Sabi niya, gate 3 din ang daan ko. Sabi niya gano'n. Talaga ba? Sabi ko, nung narinig ko yung gate 3, pumuhos na yung luha ko. Talagang umiiyak na ako. Sobra talaga yung experience ko. Hindi ko makakalimutan. Grabe yung miracle na nangyari. I don't know what happened, but I'm sure, 100%, hindi ito kwento. And I'm not to tell lies. Bakit gagawin yun hindi ko naman kailangan ng kung ano. I'm just sharing it for para maging babala na rin, mag-ingat mo, lalo na pag mga between 10 p.m. to 12 midnight or in the morning, lalo na sa mga kababaihan, dalaga. Marami ngayong gumagawa na masama sa kapwa nila. And sinave lang talaga ako. Kasi anything can happen at that time. Iniisip ko pa lang na if hindi ako bumaba or hindi nangyari yun, possible na nanlaban ako dahil ayoko ibigay yung gamit ko, dahil yung ATM ko, yung card ko, yung cellphone ko, wallet ko.
kung inilaban ko yun, baka kung ano pa nangyari, possible na pwede akong masaksak, and pwedeng yun na yung reason ng pagka wala ko sa mundo. Pero God knows everything. Hindi niya hinayaan mangyari yun. Hindi ko talaga alam bakit ako tumalon, but I did it and I survived. Walang galos, walang kahit ano. Na-realize ko na lang nung ngayon na lang nagsisink in sa akin na it was indeed a miracle. Sobrang talaga. Hindi ko in-expect na ganun, pero I cannot explain in words. Hindi ko ma-describe lahat in detail, but that's the entirety of what happened. And I'm just really grateful na buhay pa rin ako, and I'm still well. Even my family, I'm really grateful for His graces, for these graces that we've been receiving. Tapos ko talaga. Kaya kayo mag-ingat po kayo every time lumalabas kayo ng bahay. Ako, I won't recommend, yung mga sinusot ko, accessories, hindi po yan, original. Hindi po. Accessories lang yan. Kasi nga, at the end of the day, pwede pang mag-question ng life mo, lalo na sa mga magnanakaw, hold upper. Huwag na lang kayo magsuot ng mga jewelries. Yung accessories na lang na pwedeng mga sira or mawala, at least hindi pa sayang yung pera nyo. Yung jewelry nyo, isave nyo na lang po yan. Keep it in your safety places. Tapos, isuot nyo yung mga jewelries nyo kung kailan appropriate para hindi po kayo mapahamak. And hindi ko alam kung hindi ko kasi masumbong sa pulis yung ganun dahil unang-una hindi naman ako sure na kontsabang nga or sindikato yun sila manong, no? Yung driver, wala akong proof or evidence kasi hindi naman nagkaroon ng totokan. Hindi naman ako hinold up, wala namang nilabas na pero talagang lang talaga yung sobra talaga yung meron akong I can see siguro electricity or something like from toe pataas sa utak ko na para ako nagmamalipag siya. Para mama, talon, ganun talaga. Walang second thought na pagtalon. Tumalon ako on the spot. Pero hindi ko alam na masisave ako kasi sabi ko nga sa inyo, maraming pwedeng mangyari during that time. And I'm just really grateful na eto buhay ako at nakakausap ko pa kayo. Siguro naging isa rin yung experience ko na gusto ko i-share para ma-remind kayo, no? Sabi nga nila, sharing is caring. So, gusto kong i-remind kayo ng mga possibilities na pwede mangyari, lalo na sa mga kabataan, sa mga magulang, na huwag niyo nang hayaan lumabas yung mga anak niyo ng past 10. It's not safe anymore. Lalo na sa mga estudyante. Alam niyo po, usong-uso ngayon yung mga tawag yan? Yung nang-hold up or inaan yung mga bata, nadudukot ng mga bata. So please, alagaan niyo po sila, ingatan niyo po sila, and always pray. No, hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Hindi ko po kayo tinatakot, but that's the reality. And I'm just hoping and praying na lahat din kayo ay safe, pati yung mga family and loved ones niyo. Ayan, so gusto ko lang po i-share sa inyo as a reminder, safety precautions, or an eye-opener, ganyan. So, please. No, hindi ko matandaan, may describe yung mukha ng dalawang mamang yun. Pero, hopefully, hindi na sila makagawa ng masama sa iba, and ipinagdadasal ko talaga na madampot na sila or mahuli sila para hindi na mangyari yung mga ganun. So, natatakot ako, okay na makuha yung ibang bagay na hindi ganun ka-importante. Pero yung buhay talaga. Masakit isipin kung mawala yung mga gamit mo, yung hirap ng pagkuha ulit ng mga IDs, pipila ka, affidavit of loss, kagastusan mo.
yung ganun, 'di ba? Hindi siya pwedeng madaling kunin na isang araw na proseso, hindi ganun. So, hindi naman nila mapakinabangan yun, tinatapon lang naman nila sa basurahan, pa yung mga cards mo, ganyan. Lahat hassle. Kaya, please take care, no? Hindi lang tayo pwedeng mag-ingat sa mga online scammers, sa mga scammers na tumatawag, sa text, by link, by email, ganyan. Please be cautious, ha? Lagi kayong mag-iingat. Mga link na yan, huwag kayong click ng click. Lalo na kung hindi nyo naintindihan, magtanong kayo sa taong may nakakaalam or sa may bago nyo i-click or buksan. Okay? And then, pag sumasakay kayo ng jeep or ng transportation ng mga jeep, buses, taxis, be observant. Lagi nyo tignan kung anong driver, tapos isend nyo sa mga magulang nyo yung plate number ng taxi, ng jeep, ng joyride, isend nyo sa messenger. Guys, nagagawa nyo mag-send ng message kung kani-kanino, sa mga boyfriend nyo, sa mga crush nyo, please. Huwag nyo ipagdamot sa parents nyo yun para alam nila kung saan kayo kukunin, dadamputin, pupuntahan, i-report. Huwag nyo silang pagdamutan ng mga ganun. Be responsible din, ha? Huwag nyo gawing manghuhula ang mga magulang. And it might be too late. Hindi ako nananakot, pero totoo yun. Don't be so selfish na sarili nyo rin iniisip nyo na mag-enjoy kayo at hindi nyo sinasabi sa kanila kung saan kayo pupunta. There are lessons to learn, but I hope not to go to that part na too late na wala nang magagawa yung parents or your family member. Diba? Ayun. So, again, please, ingatan niyo mga sarili niyo, yung family niyo. Make it a habit to communicate. Ha? Please. Ayan. So, yun lang naman yung gusto ko i-share sa vlog na to. And, I'm so thankful na may opportunity ako may share to sa inyo. And, for you to become aware. And, yun, sana mag-ingat po tayong lahat, okay?